Magandang araw sa aming mga mag-aaral ng grade 7. Ako po si Ma'am Zara kasama si Ma'am Claren at kami po ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at ito po ang ating lesson para sa first quarter. So ang ating pong module ay tungkol sa tungkulin bilang kabataan. Ang bawat tao ay pinanganak sa mundo upang gampanan ang kanyang misyon sa buhay. Ang misyong ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagtupad ng iba't ibang tungkulin. Ano nga ba ang iyong tungkulin? Kanino ka nga ba may tungkulin? Maliban sa mga nakasanayan mong tungkulin bilang kabataan sa panahon ng COVID-19, may mga tungkulin din na inaasahan sa iyo mula sa iyong mga magulang, kapatid at miyembro ng barangay o pamayanan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Pagmasdan mabuti ang mga larawan. Napapagod ka na ba? Panoorin ang maikling videong ito. King! Po! Po! Ihahalin tulad mo ba ang iyong sarili sa mga estudyante na pag-uwi ng bahay ay naghahanap buhay? O kaya naman ay nag-aaral sa kalaliman ng gabi? Mahirap, di ba? Pero hindi nagrereklamo ang karamihan sa kanila at tinatanggap ito bilang obligasyon sa kanilang pamilya. Para sa unang gawain, ito ay ang pagsusuri ng video o panalangin. Pagkatapos ninyong mabasa o mapanood ang panalangin, narito ang mga gabay na tanong para sa gawain. Una, ano ang naramdaman mo habang pinakikinggan at binabasa mo ang panalangin? Paano mo inilalarawan ng panalangin ng bata? Sino-sino ang nabanggit ng bata sa panalangin? Ano-ano ang kanilang mga tungkulin? Sino sa mga nabanggit sa panalangin ang isinasama mo sa iyong panalangin at bakit? Sino naman ang hindi mo naisama sa iyong panalangin at bakit? Para naman sa ikalawang paggawain, ito ay ang pagsagot ng checklist. Narito ang halimbawa ng checklist na iyong sasagutan. Napakasimple lamang po. Basahin ang mga tungkulin na nasa kaliwa at i-check kung ito ba ay iyong nagagawa o hindi nagagawa. Ilagay ang sagot sa inyong kwaderno gamit ang isang matrix. Nasa larawan ang halimbawa ng matrix na gagawin sa notebook. Huwag munang maglalagay ng sagot sa column na uri ng tungkulin. Natapos mo na ba ang gawain? Base sa sagot mo, anong antas ka kaya sa pagtupad ng iyong mga tungkulin? Gamitin ang mga gabay sa ibaba sa pagsukat ng iyong antas. So kung ikaw ay nakakuha ng 34 to 45, ang ibig sabihin, napakahusay ng pagtupad ng mga tungkulin. Kung ikaw naman ay may score na 23 to 33, mahusay ang pagtupad ng mga tungkulin. At kung ikaw ay nakakuha ng 12 to 22, hindi mahusay ang pagtupad ng mga tungkulin. At kung ito naman ay 0 to 11, kailangan matutunan ang mga paraan ng pagtupad ng mga tungkulin. Huwag po kayong mag-alala at huwag po kayong malulungkot kung kayo po ay nakakuha ng mababang score. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo na tinutupad ang iyong mga tungkulin. Ito lamang po ay sukatan ng antas ng pagtupad ng iyong tungkulin. Para naman sa ikatlong gawain, paglalagay ng kategorya o uri ng tungkulin. So balikan ninyo ang gawain or ikalawang gawain na ginawa ninyo. Suriin muli ang mga nakalistang tungkulin, sagutin ang column 2. Ilagay kung anong kategorya ang mga tungkulin. So gamitin po ninyo ang mga sumusunod na code. Halimbawa, para sa tungkulin sa sarili, ang code ay S. Tungkulin bilang anak, ang code ay A. Tungkulin bilang kapatid, ang code ay K. So, tignan lamang po ninyo ang listahan ng mga iba't ibang codes. Narito naman ang gabay para sa ikatlong gawain. Ilan ang nagagawa mo sa bawat kategorya? Gamitin po ninyo ang sagot ninyo sa ikalawang gawain para sa pagbilang ng mga nagagawa sa bawat tungkulin. Alin sa mga uri ng tungkulin ang pinakamarami ang score mo na nagagawa? At alin naman ang pinakamababa?
Ano ang realisasyon mo sa resulta ng gawain? Para naman sa ika-4 na gawain, tayo po ay mag-i-interview. At sino-sino po yung maaari nating ma-interview? Pwede po ang mga magulang, kuya, ate, kaibigan, pari, kamag-aral, guro o kaya naman kapitan ng barangay. Kung sino po yung pwede. Pwedeng isa o kaya naman dalawa o higit pa ang interviewin natin. So ano nga ba ang itatanong natin sa kanila? So, maghanap ka ng tao na makapagbibigay ng malinaw na sagot tungkol sa mga tungkuling inaasahan sa'yo bilang nagdadalaga o nagbibinata. Okay? At isulat po ninyo ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Kopyahin po ninyo yung graphic organizer na nakikita ninyo sa larawan. Okay? So, syempre po, yung nasa gitna ay kayo po yun. Okay? So, pwede po ninyong ilagay ang pangalan ninyo. Kung meron naman po kayong picture, pwede po ninyong ilagay dyan sa gitna ng graphic organizer, yung bilog na yan. Okay? At yung mga box na nasa gilid, dyan po ninyo ilalagay yung sagot ng mga taong in-interview ninyo. Okay? So, hindi po kinakailangan na lahat ng yan interview ninyo, kung sino lang po yung pwede. Okay po? Para naman sa mga gabay na tanong sa ika-4 na gawain, ano ang iyong konklusyon na kinalabasan ng survey? Ano ang iyong damdamin sa mga nakasulat sa inaasahang tungkulin? At ito ay iyong dapat ipaliwanag. Ano-ano ang paghahanda ang dapat mong gawin upang magampanan mo ang mga inaasahang tungkulin bilang nagdadalaga o nagbibinata? Handa na ba kayo para sa ika-5 gawain? Ang ika-5 gawain ay yung pagsusuri ng kaso. So kung mapapansin po ninyo, meron po tayong tinatawag na dialogue box. So merong 2 taong nag-uusap. So babasahin ko yung sinabi nung nakakulay asul. So sa palagay ko siya ay isang tatay. Okay, kasi sabi niya, "Anak, palagi kang matulog ng maaga para mapanatili mong malakas ang iyong katawan." Ngayon, ano ang gagawin ninyo? Paano gagawin itong gawaing pagsusuri ng kaso? Kung ikaw yung batang kausap ng tatay, ano kaya ang magiging sagot mo sa kanya? Okay? Kailangan po dito, tayo po ay maging honest. So kung ano talaga yung nasa sa loob ninyo, yun po ang ilagay ninyo. Okay? So narito ang pangalawang senaryo. Anak, sumama ka sa amin sa pagsamba sa linggo ng umaga. Mahalagang magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang tinanggap natin. Okay? So ano kaya yung magiging script ninyo kung halimbawa kayo yung kausap ng nanay? Pangatlo, inaasahan ko, Noel, na maibibigay mo sa akin ang iyong proyekto sa itinakdang araw ng pasahan. O diba? Siya po si teacher. So ini-expect na niya na kailangan ma-meet mo yung deadline. So ano ang sasabihin mo kay teacher? Next. Matigas ang ulo mo. Sinabi ng bawal maglaro sa labas. Aray ko, ang sakit, na dapa ako sa paglalaro. Susunod. May bago na namang kalamidad sa bansa. Malala na talaga ang suliranin sa kalikasan. Oo nga, ano kayang magagawa ng ating pamilya para hindi na lumala ang problema sa kalikasan? At ito ang panghuli. Sa panahon ng COVID, ito ang dapat kong gawin. Okay, so pagbutihin po ninyo ang pagsagot o pagsusuri sa kaso. At narito naman ang mga gabay na tanong pagkatapos po ninyong gawin ang mga gawain. Una, naharap ka na ba sa mga sitwasyong nabanggit? Kung oo, naging madali ba ang paninindigan mo na maisakatuparan ng iyong tungkulin? At kung hindi pa, ano ang may tutulong sa iyo ng pagganap sa mga tungkulin bilang isang kabataan? So, kailangan po ninyong ipaliwanag ang inyong mga sagot. Pangalawa, ano ang magiging epekto sa iyong sarili kung hindi mo tutuparin ang iba't ibang tungkulin? Ipaliwanag. Pangatlo, paano mo pauunlad ng mga tungkuling ito ang iyong sarili bilang nagdadalaga o nagbibinata? Okay, pagbutihin po ninyo ang pagsagot sa mga gawain. Sa puntong ito, tayo na po ay magkakaroon ng talakayan at ang ating tatalakayin ay ang iba't ibang uri ng tungkulin. Unang tungkulin, ito ay ang tungkulin sa sarili.
Okay? So sabi nga nila, hindi mo pwedeng ibigay sa iba ang wala sa'yo. Okay? So kailangan magkaroon ka muna ng tungkulin sa iyong sarili bago mo maipakita ang tungkulin mo sa ibang tao. Okay? So una, pagharap at wastong pamamahala sa mga pagbabago sa yugto ng pagdadalaga o pagbibinata. Okay? So since nasa grade 7 na po kayo, ito po yung stage na kung saan nalilito ka. 'Di ba? Minsan sasabihin ng nanay mo, ang tanda-tanda mo na. Hindi ka pa marunong maghugas ng pinggan, hindi ka pa marunong maglinis ng bahay. Okay. Tapos pag naman nabalitaan ni nanay o ni tatay na meron ka nang nililigawan o meron nang nililigaw sa'yo, sasabihin naman niya, ang bata-bata mo pa, nakikipagligawan ka na. O, di ba? So, ito po yung point ng ating age. Tinatawag kasi itong early adolescent stage. Okay? So, ito yung pinaka-critical na stage kasi hindi mo alam kung bata ka pa ba or matanda ka na. Okay? So, ito yung turning point. Okay? Dito natin makikita kung sino yung mabilis mag-mature. Okay? So, yun ay ang pagharap at wastong pamamahala sa mga pagbabago sa yugto ng pagdadalaga or pagbibinata. Pangalawa, pagpapaunlad ng talento at kakayahan at wastong paggamit ng mga ito. Okay, so ito yung point ng buhay ninyo na kung saan umuusbong na yung inyong mga talent. Okay? So ito yung stage kung saan once na na-determine na ninyo kung ano talaga yung talent ninyo, kailangan ninyo itong paunlarin. Okay? At kailangan gamitin ng wasto. 'Di ba? Okay. Pangatlo, makabuluhang paggamit ng mga hilig. 'Di ba? Kung mahilig ka sa laro, wag naman sanang sobra-sobra. Okay? Next, pangangalaga ng iyong kalusugan at pansariling kaligtasan lalo na sa panahon ng krisis o paglaganap ng sakit tulad ng COVID-19. Since may isip na po tayo, hindi na po tayo kagaya ng mga 2 years old na bata na hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat gawin, kailangan po tayo na mismo, wag na nating obligahin si nanay at saka si tatay na pangalagaan ang ating mga kalusugan. Okay? Tulad nga ng madalas nating maririnig, health is wealth. Okay. Next, ang tungkulin bilang anak. Okay, tungkulin mong igalang at mahalin ang iyong mga magulang. Okay, yan po ay nasa 10 kautusan ng Diyos. Okay, sumunod sa kanilang payo at bilin. Sabi nga nila, parents knows best. Okay? At meron din tayong kasabihan na papunta ka pa lang, di ba? Pabalik na sila. Okay? So, kailangan natin makinig sa kanilang payo. Minsan, nakikita natin na parang sobra-sobra yung higpit nila sa atin, but later on in our lives, marirealize po natin na, ay, tama pala si nanay, ay, tama pala si tatay. Okay? So, kailangan nating makinig sa kanilang mga payo. And of course, mag-aral ng mabuti at maging mabuting tao. Tulungan mo ang iyong mga magulang sa abot ng iyong makakaya. Okay? Next, tungkulin bilang kapatid. Okay, ang selos dahil sa pakiramdam na paborito ng iyong ina ang iyong kapatid ay hindi dapat magtungo sa pagkainggit mo sa kanya. Mahalin at respetuhin ang karapatan ng mga kapatid. Turuan at magsilbing gabay sa mga nakababatang kapatid. Okay, maaaring ang iba sa inyo ay iisipin na ay si nanay paborito yung si bunso. Parati na lang si bunso, parati na lang si bunso. Okay. Ang pagtingin po ng mga magulang sa kanilang mga anak ay pantay-pantay. Okay? Maaaring nakikita ninyo na higit ang pagtingin niya dun sa kapatid ninyong bunso dahil mas higit siyang nangangailangan ng atensyon. Okay? So, titignan po sana natin bago po natin pairalin ang selos, pag-aralan po muna nating mabuti kung ano yung sitwasyon. Okay? At sa panahon ngayon, new normal, sa bahay lang po nag-aaral, sana po maipakita natin itong tungkulin natin ito. Dahil si nanay at si tatay ay nagtatrabaho, so maaaring kayo at ang kapatid mo ay naiiwan sa bahay, i-spend po natin yung time na turuan sila. Okay? Tsaka gabayan sila. So yun, tungkulin bilang kapatid. Okay, pang-apat, ang tungkulin bilang mag-aaral. Okay, so new normal, new setup,
walang kaklase, walang classroom, so napakarami pong pagbabago. Pero hindi pa rin dapat magbago ang ating mga tungkulin bilang mag-aaral. Unang-una na dyan ay ang pag-aaral ng mabuti. Pangalawa, magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto. Okay, wag po tayong maging kontento na pag nalaman na natin yung isang bagay, hanggang doon na lang, stop na tayo. No, dapat mag-isip pa tayo ng ibang paraan para mas mapaunlad pa yung ating natutunan. Next, pataasin ang mga marka. O syempre, kapag ka nag-aral ka ng mabuti, tataas din ang iyong mga grades. Okay, gamitin ang kakayahan sa komunikasyon ng buong husay. Kapag po tayo nakikipag-usap sa tao, dapat po ipakita natin na tayo po ay merong pinag-aralan. No? So, we have to use our communication skills very well. Next, makilahok sa mga gawain sa paaralan. So, sa part na to, hindi po physically. Okay? Sa ngayon, hindi siya physically dahil nga tayo po ay modular lang or nasa bahay lang. Now, paano tayo makikilahok sa mga gawain sa paaralan? Okay, unang-una na po dyan, yung pong panonood po natin ng Fernandino, Teens TV at ang iba pang mga programa na hatid sa atin ng CLTV 36, Division of City of San Fernando at syempre ang ating local government. Okay? Next, pagyamanin ang kakayahan sa pag-iisip o kasunod na yan. Kapag ka nag-aral ka ng mabuti, ay yayaman ang utak mo. O diba? Okay, matutong lutasin ang sariling mga suliranin. Malalaki na po tayo. So malamang kung ano yung suliranin na ginawa natin, ito ay kailangan din nating solusyonan. So, sabi nga nila, when you make a mistake, you have to learn how to face the consequences. Okay? Next, ang ating tungkulin sa ating pamayanan. Pangalagaan ng maayos at malinis ang pamahalaan, makibahagi sa gawain kasama ng iba pang miyembro nito, magkaroon ng pagkukusang maglingkod sa pamayanan, maging mulat sa pangangailangan at suliranin ng ibang tao sa pamayanan. Siguro sasabihin nyo, ay paano ko ito magagawa may COVID-19? Hindi ako makalabas ng bahay. Okay. Alam mo bang yung simpleng pag-stay mo sa loob ng bahay ay isa ng pagtupad sa tungkulin sa iyong pamayanan? Okay? Very, very simple, di ba? Pero, kung iisipin mo ng mabuti, ito ay isa ng pagtupad sa iyong tungkulin. Okay. Another example, pag-segregate ng basura. Huwag naman tayo dito tapon dito, tapon doon. Kasi pagdating ng araw, pag nagbaha, babalik at babalik din sa atin yan. So, those are very, very simple ways para matupad mo ang tungkulin sa iyong pamayanan. Next, tungkulin bilang mananampalataya. So, as we all know, dahil may COVID-19 ngayon, bawal po ang mga gatherings. Okay, so, but still, mayroon pong mga ways or paraan upang mapatatag mo ang iyong pananampalataya. Okay? Ang pananalangin sa araw-araw, pakikinig sa salita ng Diyos, pakikibahagi sa worship services or pagsisimba online o kaya naman sa TV. Right? May mga alternatibong paraan ng pagpapalalim nito or pagpapalalim natin ng relasyon sa Diyos. Next, ang tungkulin bilang consumer ng media. Napakalaki ng ginagampanan ng media sa panahon ng pandemya. Ngunit, hindi rin maikakaila na naging instrumento din ito ng panloloko, pamimeke, okay? Lalong-lalo na sa paghahatid ng mga maling balita o maling impormasyon. Ay nako. So, mag-iingat po tayo, no? Bilang isang kabataan, may tungkulin ka bilang isang consumer. Huwag mong hayaang maging alipin ka ng media, lalong-lalo na ng social media. Tapos ngayon, usong-uso yung may mga nanghihingi ng tulong online, yung pala, scam lang sila. So, as consumer of media, we have to be careful. Next, gamitin ang mapanuring pag-iisip sa mga napapanood or nakikita. Gamitin ang media bilang instrumento ng pagpapakalat ng kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan. Gamitin ang media ng mapanagutan. Very, very common that you hear this. Think before you click. Dito naman sa nakikita nyong larawan, before you chat siguro sa Facebook, video call, chat, Twitter, think, ano yung think?
Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? So, before posting, and please remember guys, hindi lahat ng tao interesado sa nangyayari sa buhay mo. Minsan kasi, post lang tayo ng post without even thinking that this post that we have can be used against us. Okay? And remember, anuman ang pinost mo online will be there forever. Ne? Lalong-lalo na kung hindi naman ito nagpapakalat nga, sabi nga sa nagpapakalat ng kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan, well, mas maganda siguro, wag na po nating ipopost. Okay? Tsaka imagine ninyo, yung mga pinopost ninyo, in the future, makikita ng mga anak nyo, makikita ng mga apo nyo, ng henerasyon nyo, ay ganito pala si lola ko, ay ganito pala yung lola ko sa tuhod, o diba? Ganito pala siya. Okay, so, parati po nating iisipin yun, na lahat ng bagay ay magbabounce back sa atin. Next, tungkulin sa kalikasan. Nauuso ngayon yung mga plantita, di ba? So, that's one way of caring for nature, ne? So, kailangan po natin, unang-una na syempre maglinis ng kapaligiran. Kagaya ng nabanggit ko kanina, a very simple segregation ng iyong mga basura ay tungkulin na yun sa kalikasan. Diba? Hitting two birds with one stone. Pag nag-segregate ka ng basura, nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa pamayanan. Diba? Magtanim kung meron din lang chance. Okay? So, sa community natin sa Northville, maaaring limited ang ating mga space para sa pagtatanim. Kagaya ng mga nauuso nga ngayon na plantita, yung mga maliliit na mga paso, pwede po natin gawin yun. Okay? Kasi, nakakapagbigay ng parang fresh look sa ating bahay, di ba? Pag may halaman, may bulaklak, iba yung nagiging dating ng isang bahay. Okay? So, sa panahon ng COVID-19, napatunayan na natin na napakahalaga ng pagtatanim sa bakuran because yung iba sa atin is dito na kumuha ng kanilang pagkain sa araw-araw. Okay? So, yun po ang mga iba't ibang tungkulin. Meron po tayong 8 nabanggit na tungkulin. Okay? Now, ang susunod na gawain ay ang paggawa ng sariling plano. O, dahil natutunan mo na kung ano yung mga iba't ibang tungkulin, ngayon gagawa ka na ngayon ng plano. So, gagawa ka ng plano para sa iyong sarili, bilang anak, bilang kapatid, bilang mag-aaral, bilang mamamayan, bilang mananampalataya, bilang consumer ng media, bilang tagapangalaga ng kalikasan, at bilang kabataan sa panahon ng new normal. So, ito po yung example ng table na gagawin ninyo. Halimbawa, dito sa unang column, makikita po natin yung tungkulin. So, halimbawa sa sarili, palaging pananatilihing malusog ang pangangatawan. Anong pamamaraan yung gagawin mo para matupad mo yung tungkulin? Kakain ka ng masustansyang pagkain sa lahat ng pagkakataon. Or pwede rin, maliligo ka araw-araw, maghuhugas ng kamay, magdi-disinfect. So, those are ways on how to take care of your health. So, ano yung dahilan mo sa pagtupad ng tungkulin upang hindi magkaroon ng sakit? Very basic, di ba? Para hindi kapitan ng mikrobyo na magiging sanhi ng pagkakasakit. Okay, sa ikapitong gawain, pagbuo ng konsepto. So, ano ang ating panuto? Ano ang iyong naunawaang mahalagang konsepto sa aralin? Sagutin ito gamit ang graphic organizer sa ibaba. So, it means dito sa 8 box na maliliit, dito mo ilalagay yung 8 tungkulin na ating tinalakay. Tapos, sa-summarize mo. Kung ano, pag pinagsama-sama mo lahat ng tungkulin na natutunan mo, ano yung magiging output. Okay, next. Ito na tayo. Pagsusulit. Alright? So, sagutin ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, anong uri ng tungkulin na kapaloob ang makabuluhang paggamit ng hilig? Ay, napakasimple. Pangalawa, ano ang pinakamakabuluhang layunin ng pagiging isang mag-aaral? Pangatlo, ano ang pinakamataas na tungkulin ng isang anak sa kanyang magulang? Kababanggit ko lang kanina. Pang-apat, bakit mahalagang tuparin ng tao ang kanyang tungkulin sa kalikasan? Pang-5, anong uri ng pag-iisip ang dapat linangin ng isang kabataan bilang isang consumer ng media? Sagutin naman ang mga sumusunod ng tama o mali. Okay, number 6.
Kapag inalis na ang ECQ sa inyong pamayanan, maaari na tayong bumalik sa dati nating ginagawa sa ating pamayanan. Pang-7, bahagi na ng new normal na pamumuhay ang pagsuot ng face mask kahit tapos na ang ECQ. Pang-8, bilang isang kabataan, tungkulin ko ang palakasin ng aking katawan upang hindi ako kaagad hawaan ng sakit tulad ng COVID-19. Pang-9, ang mga kabataan ay may pangangailangang sosyal kaya dapat hayaan ng pamahalaan na makihalubilo sa kanilang kapwa kabataan kahit sa panahon ng quarantine. O di wow, party-party tayo. Okay? And panghuli, ang pag-unawa ng mga kabataan sa kanilang tungkulin na isang paraan upang makasunod sila sa mga patakaran na ipinapatupad sa new normal na pamumuhay. Dito po nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat po. Ako po si Teacher Zara, kasama si Ma'am Claren. Sana po nakapagbigay kami ng kaalaman sa araw na ito. Maraming salamat po.